sasabihin ko sa inyo taong bayan ha, maniniwala ba kayo na matalino si BBM? Maniniwala ba kayo na magaling raw magsalita si BBM? Siguro, sa tingin niya, sikat na siya na kapag sasabihin ko ito, papaniwalaan ito ng taong bayan. Kapag sasabihin ko ito, ay hindi na ako ifa-fact check ng taong bayan. Baka ganyan ang iniisip niya. Gagawa ng paraan ng mga politiko na mapapadaan sa kanila. Ayun nga. Hanggat kako hindi ninyo nagagawa na ito ay diretsong maibigay at hindi manggagaling at ipararaan sa politiko, hindi kako pakikinabangan yan. Parang ang problema sin, mukhang nagtagumpay pa rin po yung mga nagnanais. Kaya nga hindi ko alam paano ko boboto eh. Ngayon pa lang sasabihin ko, kung boboto ako ng yes. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na po no. Ngayong araw na ito ay mag-a-update tayo sa mga nangyayari sa usaping politika dito sa Pilipinas, no? At unang pag-usapan natin ay itong si Larry Gadon, no, na dispar. Itong attorney na ilang beses na ba ito na disbar itong taong to. Hindi pa rin bumibitiw. Believe na believe sa kanyang sarili at believe na believe kay BBM. Mamaya papatunayan ko sa inyo na hangang-hanga siya dito kay BBM, no? At lahat ng mga sinabi niya, kaya pala na-disbar itong taong ito kasi sinungaling rin. Kasi nagmamayabang siya na, si Bongbong Marcos, hindi daw jadik si Marcos. Kasi meron bang jadik na ang galing raw magsalita? Mamaya ipapakita ko yung video na lahat ng sinabi ni Larry Gadon ay kabaliktaran. Ay, nako, Larry Gadon, ewan ko sa iyo. At heto, last but not the least na ating pag-uusapan ay magre-react tayo dito sa mga dito sa programa ni Senator Marcoleta sa Net25. Nag-react na po at nagbigay na po ng opinion itong si Senator Marcoleta sa mga issues at dapat rin nating re-reactionan kung tayo ba po ay agree o disagree o anong opinion natin. Okay? So yun po ang ating topic ngayong araw na ito. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. At heto. Itong isang attorney na disbar, okay? na wala ng kredibilidad. Sa opinion ko yan ha, Larry Gadon. Wala ka namang credibility na Larry Gadon, no? Unang-una, na disbar ka. At kung sasabihin mo matalino ka, ako na mismo magsabi sa iyo Larry Gadon, hindi. At papatunayan ko sa inyo na itong sasabihin niya ngayon ay sinungaling siya. Okay? Kasi ano kayang pinapakain ito ni BBM? Na hangang-hanga siya dito kay BBM. Na ang lahat ng mga sinabi ni Larry Gadon ay obviously the opposite. Ako, sasabihin ko sa inyo taong bayan ha, maniniwala ba kayo na matalino si BBM? Maniniwala ba kayo na magaling raw magsalita si BBM? Alam mo, no? Ito talaga si Larry Gadon. Yung bang tipo na isang government official na ini-interview, no? Siguro, sa tingin niya, sikat na siya na kapag sasabihin ko ito, papaniwalaan ito ng taong bayan. Kapag sasabihin ko ito, ay hindi na ako ifa-fact check ng taong bayan. Baka ganyan ang iniisip niya. Hoy, Larry Gadon, sabihin ko sa inyo, lahat ng mga videos ni BBM, ang dami pong mga taong bayan ngayon, supporters o hindi man mga supporters, kinukuha yung video ni BBM. So kapag magsisinungaling ka sa mga description mo ni BBM na alam mo namang hindi totoo, papahiya ka niyan. Kung ako pa sa'yo, sabihin mo na ang totoo. Ipinagmamayabang mo si BBM sa kabaliktaran naman sa mga sinasabi mo. Yan ang hirap eh. Yan ang hirap.
dito sa sa video na ito na i-play ko, ito ang nagpapatunay. Okay, ang galing nga ng taong bayan eh. Kasi merong mga tao, no, na mag-edit na ganito. Na edit hindi yung edit na pinake news. Inedit kasi ito yung sinasabi ni Larry Gadon, tapos ito yung kabaliktaran na nangyari. Okay? Maganda ito mo, inedit nila na talagang pinaparallel ang sinasabi kung totoo ba talaga. O dito yung ito. Panoorin natin. Kayo nang humusga. Okay? Kayo nang humusga kung itong mga sasabihin ni Larry Gadon ay na-describe ba sa personality ni BBM. Okay? Kasi pahiyang-pahiya siya dito sa video na ito. Play. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng isip at napakagaling magsalita? Wait, What survey? Napakagaling magsalita. I guess it again all of the above. Ulitin natin. Lakasan natin yung volume, Lakasan natin yung... Ay, nako, nakakatawa talaga. Kasi, ulitin ko, para lakasan, para marinig ninyo. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng isip at napakagaling magsalita? What survey? Napakagaling magsalita. I guess it again all of the above. But what the approach? Napakagaling magsalita. Well, Magaling raw magsalita. Kayo nang humusga. as you as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it. Napakagaling magsalita. Directive. It's just we are looking into. Larry Gadon, nasa ang banda na magaling magsalita yung amo mo? Yan ang tanong namin, ano to? Ay, nako. Saan kayong banda nakita ni Larry Gadon na magaling magsalita yung amo niya? It because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. Ay, nako, Larry Gadon. There's the Magaling raw si BBM magsalita. Alam mo, Mr. President, ipaupira mo yung bibig mo, Mr. President, baka ang dami ng mga pulburon dyan na merong kumakalat dyan. Nagre-reflect na talaga yung kangiwian mo eh. we cannot be Wait. Alam mo, Mr. President, nung gayahin mo si Risa Hontiveros, di ba si Risa Hontiveros, nagbabasa. Ngiwi rin yun eh. it is Napakatalino. Napakatalino. Napakatalino raw ni BBM. Saan banda? Mag-discuss ng mga bagay-bagay. The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but Ano ba talaga ibig mo sabihin? Libreng sakay? Sa libreng sakay? we are going to stop the Libreng sakay? Ano ba yan? Ang libreng sakay? Merong libreng sakay, pero we're going to stop the libreng sakay. Ay, naku, tayo jadik talaga. libreng sakay in MRT. Ano ba talaga? Ano bang ibig mo sabihin? Alam mo, Mr. President, bago mo ilabas yung sasabihin mo sa bibig mo, unahin mo muna ito, isipin mo muna. Ano ba talaga yan? D3. We will transfer the libreng sakay to Ano ba talaga? students. Sorry, I think I'm doing this wrong. We are I think I'm doing this wrong. Ay, Larry Gadon, ito ba yung matalino mo? Ito ba yun? Ay, naku. libreng sakay continues. Napakatalino. Yun lang pala. Ang tagal mo makapag-isip. Ang ibig lang niyang sabihin pala, yung libreng sakay ay i-continue. Ang dami mo pa. Ang dami mo pang pasakali. Yun lang pala yung message na yun. Ang libreng sakay ay ipagpatuloy. O bakit hindi mo ginano na lang? Mag-discuss ng mga bagay-bagay. Ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Ano ba talaga, Mr. President? Lahat nga may kandidato, tapos bakit mo inulit yun?
nang mamimili kayo sa halalan Sige raw, mamimili kami, sige. na ito, lahat po sila, lahat po sila, meron po tayong kandidato. Lahat tayo mamimili ng kandidato. Lahat po sila, meron kandidato. Ano yun? Ito pa yung matalino para sa kay Larry Gadon, ha? Ang talino nga. Larry Gadon, ha? Kaya pala na-disbar ka. Si Kaloy Lusaga is going to go. Parang kang si, Mr. President, parang kang si Manny Pacquiao na nag-round 12 na. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, naku. Napakatalino magbigay ng guidance sa cabinet. Wow. Napakatalino, nagbigay ng guidance sa mga cabinet members. Ano yan? Guidance? Kung itong pagmumukha na ito, kung ito yung magbibigay ng guidance sa akin, uuwi ako. Thank you lang, thank you. Ayoko. Parang gugulo yung buhay ko kapag ito yung mag-guide sa akin. I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out. Whatever we The do. power daw is going to go out. Okay. Ano tayo, no? Meron parang power na lalabas. Ano yan? Ay, naku. Ito yung pinakamalaking budol talaga, no? Na akala natin matalino itong taong to, eh. Oh. Well, we do we just follow our regular procedure. Ay, so masakit yung ulo ko sa'yo. Flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, Anong gagawin natin? Ang talino nga. yung Anong gagawin natin? Larry Gadon. Ikaw na talaga, Larry Gadon, ha? Ikaw na talaga. Kaya ka pala na-disbar. Ano ka tumulo nung duha ko. Ano ka kasi? Kung anong mga pinagsasabi mo kasi Larry Gadon, tapos mapapack-check ka, hindi naman pala matalino. Hindi naman pala magaling magsalita. Alam mo kung anong gagawin mo dyan? Lagyan mo ng yung bibig ng amo mo. Tuklangan mo ng yung kahoy rito. Para hindi na siya mag... Ay, nako. Punta na tayo. Magmatino na tayo. Punta tayo dito kay... Senator Marcoleta. Seryoso na tayo, play. Ay, nako. pero dapat sa punto na ako naman Ang sabi gusto ko hindi Opo. 68%, gusto ko 86% ang masaya. Taas. Baka doon maniwala pa ako. Totoo. Di ba? Pero normal naman sa di ba? Pag alam mo mga Disyembre, lalo tayo mga Pilipino, hinahangad natin na, una, personal, pangalawa, pamilya, maging masaya pag dumarating po Disyembre. Bakit ba Disyembre lang? Dapat nga po, 365 days. Ang gusto ko, bawat araw ng buhay ng isang tao ay ang dadaanan niya ay puro kasiyahan. Opo. Kailangan masaya. Hindi ko sinasabing hindi siya magkakaroon ng problema. Sabagat ang problema naman karugtong na ng buhay ng tao yan. Totoo po. Yan lang, ang pinag-uusapan natin, nagdo-dominate pa rin yung mga factors na nakakapagpasaya sa iyo. Ayun. Yun sana ang dapat na mangyari. Para pa lang si dating, yung imaong Juan Ponce Enrile. Sen, ha? Gusto ko, happy ka! Pero ang tanong Sen, ano ba nangyari dun sa gusto nyo ay mababa ang sigil sa kuryente? Hindi pa naman kasi naging batasyon kasi nga, ang inuna nga natin ay budget, hindi ba? Opo. Ayun, Pumasok tayo Hulyo na, di ba? Budget na. Budget hearing budget na. hearing, tsaka meron pang flood control issues. Pagkatapos, bigla tayong nabulaga ng mga flood control na naging multo lahat sa buhay natin. Ayun nga po. Opo. Ano yung issue na yan, Sen? Hindi mawala-wala sa social media, no, na kahit pagkalalo na babanggit yung pangalan, yung lagi ang tinatanong ng mga basher, nasaan ang 2,000 pesos? Ang hirap ipaliwanag ako. Alam mo kasi, Opo. totoo naman yun hinahangad naman ng mga tao na kung alin yung makakabuti sa kanila. Opo. Di ba? Naisip po naman yun dahil nga yung pinagmumulan ng mga ayuda, walang kinapupuntahan yan Oo, totoo. Nakikipag-away ako kasi sa Senado. Sinasabi ko, kahit ilang pang bilyon ang gastahin ninyo, kapag kaya na ipinadaan nyo sa mga politiko, walang mangyayari dyan. Ako, dinidiretso ko na Opo. Dinidiretso ko na yan. Isipin mo, ngayon, pinagtatalunin nila yung budget, Jen, Nelson. Opo. Ang usapan dyan ay hihimayin. Nakita ko naman yung paghihimay namin dahil nagpasimula kami sa mga budget briefings. Lahat naman halos ng mga ahensya dumaan sa amin. At doon ay nakikita ko yung pagpupursige ng mga kasama ko na
ipakaiwasan na natin itong mga ganito eh. Opo. Nagkaroon na tayo ng moral lesson sa ganito, napakarami ng flood control, ganitong gagawin natin, ganyan-ganyan. So ako napaniwala na dapat ay wag nang maulit ang mga bagay na ito. Oho. At ipinakikiusap ko kahit wala pa yung batas na, hindi pa nagiging batas yung panukala ko, sana ngayon pa lang, maihanda na natin ang sarili natin, napapunta na sana tayo doon. Ayun, opo. Ibig ko sabihin, wag na kayong magtatangkaman lang na dagdagan pa yung mga AIX, yung mga kung anong mga... Ngayon, ginawa pa... Alam niyo, sa totoo lang, nasasayang yung mga ayuda-ayuda na yan eh. Maip na lang, ginawa pang maipit. Maipit. Oo. Pagka ganun ka kung ganyan, di pareho rin ang nangyayari. Ang mamamagitan na naman dyan, at ipadadaan mo na naman sa mga politiko, tapos sinasabi, hindi. Ngayon, kanya may pamamaraan na tayo. Meron na tayong mga regulasyon, may mga guideline na tayo. Wala nang ganito, wala nang ganyan. Hindi ka ako totoo yan. Gagawa ng paraan ng mga politiko na mapapadaan sa kanila. Ayun nga. Hanggat kako hindi ninyo nagagawa na ito ay diretsong maibigay at hindi manggagaling at ipararaan sa politiko, hindi ka ako pakikinabangan yan. Parang ang problema sin mukhang nagtagumpay pa rin po yung mga nagnanais. Kaya nga hindi ko alam paano ko boboto eh. Ngayon pa lang sasabihin ko, kung boboto ako ng yes. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman